Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Mga kapuso, maaliwalas ang panahon ngayon pero maganda muli sa mga pagulan sa susunod na linggo. Sa nakikita ninyong satellite image, may 3 pa ring sama ng panahon na nakapaligid sa bansa. Isa riyan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang papasok sa PAR sa Lunes. Ang hahatakin nitong habagat na makakaapekto sa lagay ng panahon, abangan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim ang nadiskubre sa loob ng isang kotse sa liblib na lugar sa San Rafael sa Bulacan. Nasa loob ang isang ina at kanyang 2 batang anak na pawang may mga tama ng bala sa ulo. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang nangyari pero hindi inaalis ang posibilidad ng ina mismo ang pumatay sa sariling mga anak. Babala mga kapuso, sensitibong ulat ang inyong mapapanood. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa masukan na bahagi ng Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan, nakita ang sasakyang ito bandang 2:00 ng hapon kahapon. Sa loob, natagpo ang patay ang 31 taong gulang na babae at 2 niyang anak, edad 9 at 4. Lahat sila may tama ng bala. May gunshot wound sila. All of them. Sa temple. Hinanap natin yung mga huling kausap, huling kasama niya. Batay sa investigasyon ng Police Regional Office 3, nagpunta mag-ina sa bahay ng kanyang mga magulang sa Angat noong Miyerkules. Umalis sila roon bago mag-alas 5 ng hapon at bandang 5:30 ng hapon, hindi na sila makontak ng mga kaanak at kaibigan. Ayon sa Regional Director ng Pro3, pag-aari ng biktima ang sasakyan. Nakuha sa loob ang isang baril na lisensyado at nakapangalan sa biktima. Nakita rin ang 3 basyo ng bala. Inaalam pa kung galing ito sa nakuhang baril. Pero batay sa reenactment ng pulisya, posibleng ang ina mismo ang bumaril sa kanyang mga anak bago umano siya nagbaril sa sarili. Part naman to ng pag-iimbestiga including the trajectory analysis. Kasi magiging form part of the evidence. Meron pa silang ibang anggulo na tinitinan at hinihintay ng mga resulta ng forensic test. Gaya na lamang ng resulta ng paraffin test sa mga biktima at ilang personalidad. May mga kinakausap na rin silang mga kakilala ng mga biktima. Normal naman na yung mga pwede nating tanungin, malalapit sa kanya or kung may mga nakausap siya previously, natatanungin natin, imbitahan natin para to shed light kung nasaan sila ng mga time na yun. Meron siyang kalibin dati, pero hiwalay na sila. At kasama po ba siya sa inyong pinatawag? Yes. Anong oras most probably patay na sila, yung mga trajectory ng mga bullets, then yung mga evidence na nakuha natin sa loob ng sasakyan. So may pumatay sa kanila? Hindi ko pa rin masabi. Tinitingnan din ng pulisya ang estado ng pag-iisip ng biktima bago ang insidente. Mula rito sa San Rafael, Bulacan, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Paalala po mga kapuso, mahalaga po ang ating mental health. Kung kayo mismo o may kakilala kayong may pinagdaraanan at nangangailangan ng payo, suporta, makakausap o makakaramay kaugnay ng mental health, maaari po niyong tawagan ang mga hotline na naka-flash sa inyong mga screen. Bukas po ang mga linyang ito 24 oras. Pwede ring magpabook ng appointment para sa telemental health response o online psychosocial support sa pamamagitan po yan ng video call. Hindi lang simpleng baha ang rumagasa sa isang bayan sa Zambales. Ang umapaw na ilog may kasamang lahar, kaya natabunan ng mga bahay sa isang barangay. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Von Aquino. Von? Mel, nasa 1,000 pamilya ang nananatiling isolated sa Barangay Santa Fe dito po sa San Marcelino, Zambales. Yan nga po ay matapos masira yung kanilang tulay sa kasagsagan ng ulang dulot ng habagat.
Bubong na lang ang kita sa mga bahay na ito sa Santa Fe North sa San Marcelino, Zambales. Natabunan na kasi ito ng lahar. Bukod sa pag-apaw ng ilog bunsod sa 3 linggong pag-ulan, pinasok din ang barangay ng tubig at lahar galing sa Mount Pinatubo kasunod ng pagkasira ng dike. 10 bahay ang tuluyang nasira at 22 ang partially damaged. Karamihan nasa mabababang lugar. Yung pagtabon doon sa bahay nila, gradual. Hindi naman yung abrupt. Gradual habang malalakas, tapon yung lahar. Ganun yung Oo, kaya nakakalikas naman yung mga lahat. Nasira rin ang tulay roon kasunod ng matinding ulan noong August 9, kaya isolated ang 1,000 pamilya kabilang ang mga katutubo. Muli silang hinatira ng lokal na pamahalaan ng pang-3 araw na pagkain. Kung magpatuloy ang pagganda ng panahon sa susunod na 2 o 3 araw, plano ng LGU na bumuo ng wooden footbridge para sa mga tao at temporary steel bridge para sa mga tricycle. Halimbawa, may dumarating na mga food packs, lalagay natin dun sa may barangay hall, tapos yung pagtawid ng mga tao. Siyempre yung pagtawid ng mga tao, nasasaktan din, may mga bato-bato kasi yun. Siyempre, yung pinaka-permanent yan, gagawa tayo ng tulay, another tulay. Pero hindi na katulad nung dati na medyo mababa. Itataas na lang ngayon para magkaroon pa rin ng access doon sa old Santa Fe to the new Santa Fe. Sa tala ng lokal na pamahalaan, naabot sa 2.5 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 10 milyon naman ang halaga ng mga napinsalang bahay sa bayan ng San Marcelino. Mel, sa kabilangan ng matinding pinsala sa Barangay Santa Fe ay wala namang naitalang nasaktan o nasawi dito po sa bayan ng San Marcelino, Zambales. Mel? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Dahil sa ulang dala ng habagat, umapaw ang isang ilog sa Bungabong Oriental, Mindoro na sumira ng isang tulay. Stranded tuloy ang 15 guro na kinailangang saklolohan. Tunghayan sa pagtutok ni Maki Pulido. Kaunting galaw na lang, tila tuluyan ng bibigay ang makeshift bridge na ito sa Barangay Lisap, Bungabong Oriental, Mindoro. Pero isa-isa pa ring itinawid ang mga teacher na na-stranded nang biglang tumaas ang tubig sa ilog at bumagsak ang tulay na gawa sa kawayan. Pauwi na ang 15 guro ng Naswak Elementary School bandang 6:00 ng gabi noong August 19 nang bumigay ang tulay na tanging madaraanan papasok at palabas ng komunidad. No choice sila kundi bumalik sa paaralan. Kinabukasan na naitawag ang sitwasyon nila na agad naman daw nirespondehan ng mga rescuer. Para matulungang makauwi ang mga guro, isa-isa silang itinawid ng mga rescuer mula sa 2nd Provincial Mobile Force Company ng Oriental Mindoro. Matapos ang buwis-buhay na pagtawid sa ilog, ligtas na nakauwi ang mga guro. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kalunos-lunos ang sinapit ng nasawing rider sa San Mateo, Rizal. Pauwi na sana siya nang banggain ng patok na jeepney at sa lakas po ng impact. Naputulan siya ng braso. Nakatutok si Jomer Apresto. Hindi ko akalain na gano'n mangyayari sa kanya. Naputol pa yung braso niya eh. Nagluluksa ang 48 anyos na si Jennifer nang mabalitaan na wala na ang kanyang kinakasamang si Leia. Ang 43 anyos na biktima namatay matapos salpukin ng isang pampasaherong jeep ang kanyang motorsiklo sa bahagi ng General Luna Avenue sa San Mateo, Rizal pasado 6:00 kagabi. Sa kuha ng CCTV, may kita ang jeep na biglang nag-counterflow at nasalpok ang biktima. Sa lakas ng impact, naputulan ng kaliwang braso si Leia. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon kay Jennifer, pauwi na sana si Leia noon galing sa trabaho. Putol po yung kaliwa niyang kamay, tapos yung sa hita niya durog na po yung kanyang tapos yung sa tiyan niya po meron po siyang hiwa na malaki. Han, maraming salamat. Sana lagi mo akong babantayan, Han. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Dito mismo sa tapat ng San Mateo Roman Catholic Cemetery, sumalpok ang jeep. Kung mapapansin ninyo, sa lakas ng impact, halos mayupi na itong bahagi ng gate ng sementeryo. Tumagas din ang mga langis na nanggaling mula sa jeep. Ayon sa mga otoridad, nasa 7 hanggang 10 metro ang layo nito
mula sa lugar kung saan natagpuan naman ang katawan ng biktima. Agad nahuli ng mga rumespondeng pulis ang 20 anyos na driver ng jeep. Base sa investigasyon nila, kalalabas lang ng garahe ng jeep at naghahabol ng pasahero kaya pilit umanong umu-overtake sa mga sasakyan. Nag-overtake, nag-swerve siya, in-overtake ang sasakyan at hindi na nabawi. Kaya tuloy-tuloy siya sa kabilang lane at nabangga nga po itong biktima. Nag-issue na ang Land Transportation Office ng show cause order para sa registered owner pati sa driver ng naturang jeep. Pinaharap sila sa August 27 para magpaliwanag. Naka-alarma na ang naturang sasakyan pati ang lisensya ng driver. Pagka na-involve ka sa aksidenteng ganyan, nakapabayaan mo ng driver, dapat dyan perpetual revocation. Kaya ang recommendation ko dyan, yung lifetime ban ng license. Nakapatay ka dahil sa kapabayaan dahil sa ginagawa nila. So, walang yung mga taong yan, dapat talagang mas mabibigat ang mga parusa. Bago nito, nakunan din ng isang jeep na kapareho ang plaka at markings ng nakabanggang jeep na nagbabanking o nagpapagewang-gewang sa daan. Nag-overtake pa ito sa tapat pa mismo ng isang paaralan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng jeep na nasa kustodiya na ng San Mateo Municipal Police Station. Nakatakda siyang sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. 4 ang nasawi sa nasunog na residential area sa Pasay. Isa sa mga biktima, 3 taong gulang lang. Nakatutok doon live si Athena Imperial. Athena? Tama, Kamel, pasado 1:00 ng hapon kanina nang sumiklab ang sunog dito sa residential area sa Tenco Street sa barangay 106 at 107 dito sa Pasay City. 4 ang namatay sa sunog. Ayon sa BFP, hindi sila nakalabas ng kanilang bahay. Isa sa mga nasawi, 3 taong gulang na bata. Nakita ng BFP na magkayakap ang bata at isa pang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagkaroon ng pagsabog dahil sa LPG at nagdulot yan ng sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at pasado 4:00 nang nagdeklara ng fire out. Mel, sa kasalukuyan ay nandito pa rin ang mga bumbero dito sa residential area at yung SOCO ay patuloy pa rin na nag-iimbestiga dun sa mga nasawi nga dito sa insidente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Athena Imperial. Sa Maynila, tiklo ang lalaking nag-aalok umano ng instant passport at lisensya sa murang halaga. Nabisto ang kanyang modus ng biktimahin ang isang dayuhang vlogger. At nakatutok si June Veneracion. Bistado sa entrapment operation ng PNP CIDG ang pamimeke ng passport at lisensya ng isang lalaki sa Santa Cruz, Maynila. Mga pulis kami ha. Ito yung ginagawa kong license sa kanya. Naka-passport na sa kasama ko. Basahan ka. 3,500 pesos daw ang sigil ng suspect para sa peking pasaporte. 1,500 naman sa peking driver's license. Dumating yung ating undercover agent, inituran lang siya, tapos nagbayad siya ng 3,500, iningi lang yung details na ilalagay sa passport. So ganun lang po kadali yung proseso niya. Natunugan ng PNP CIDG ang iligal na aktibidad ng suspect nang i-content siya ng isang foreign vlogger na nakapagpagawa raw sa kanya ng fake passport sa halagang $150. Isang oras lang daw ang hinintay ng foreigner bago nakuha ang kanyang ipinagawa. So from that, nag-start po tayo, nag-surveillance, hanggang sa naka-engage natin yung mismong subject po natin, yung suspect natin. Bukod sa mga peking pasaporte at lisensya, nakumpiska rin sa suspect ang iba't ibang gamit at mga fake document. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act at falsification of public, official, or commercial documents by private individuals. Wala pang pahayag ang naarestong suspect na nakakulong sa CIDG Detention Facility. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hiningi ni Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ang pag-dismiss sa reklamong plunder laban sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa isinumiti niyang supplemental counter affidavit, ipinunto ng dating House Speaker ang pagbaliktad ng 4 sa witness laban sa kanya.
ang ex-marina si Orly Gutesa at 3 niyang kasamahang dating bodyguard ni ex-congressman Zaldico. Nakatutok si Joseph Morong. Ang affidavit o recantation ng dating sundalong si Orly Gutesa, maging ng 3 sa mga dating bodyguards si dating Congressman Zaldico, nakakabit sa counter-affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain sa Office of the Ombudsman. Pare-parehong bumawi ang 4 sa kanilang aligasyong naghatid sila ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ang aligasyong ito ay kasama sa basehan ng rekomendasyong kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si Romualdez Co. at iba pang personalidad. Si Gutesa, sinabi pang ginamit siya ni dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta para patutuhanan ng affidavit na binasa niya noon sa Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi umano ito totoo. We had to submit Gutesa's affidavit sa Ombudsman para maisaalang-alang din nila itong recantation sa pag-desisyon po kung whether itutuloy ang kaso or i-dismiss against Congressman Romualdez. Sabi pa sa supplemental affidavit, lumalabas din daw na tila gawa-gawa lamang ang naratibo laban kay Romualdez, lalo't nagsabi ang 3 dating bodyguard na wala silang alam tungkol sa mga maletang puno ng pera na hinatid sa mga bahay ni Romualdez. Dahil din sa recantation ng 4, nalagay daw sa alanganin ang mga hawak na mga testigo ng ombudsman dahil magkakaiba na ang salaysay. Wala rin daw umiiral na prima facie o sapat na paunang ebidensya para sa mga reklamong ibinabato sa kanya. Sabi kahapon ng ombudsman, kahit bumaliktad si Gutesa ay meron pa silang 28 testigo laban kay Romualdez. Bukod sa mga testimonya, kasama sa ebidensya na sa ombudsman ay mga financial, corporation at AMLC documents. Sa pagkakataon ito ay dahil nabawasan yung ebidensya substantially. So nagkulat kami na parang the prosecutors appear to be adjusting ang nilalaman ng kanilang reklamo as the case goes along. Ang kontrasalaysay na yan ni dating House Speaker Martin Romualdez at ang mga ebidensya na hawak ng Special Panel of Investigators ang titimbangin ng Ombudsman para malaman kung may kasong dapat isampa laban sa dating Speaker sa Sandigan Bayan. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Baligod, Marcoleta, Defensor at ang Ombudsman. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Nahuli kamang pagnanakaw sa isang sari-sari store sa Parañaque. Ang suspect, sinalisihan ng bantay na stroke patient. Nakatutok si Bam Alegre. Lumapit ang isang lalaki sa isang sari-sari store sa Barangay Tambo, Parañaque. Aktong bumibili, kaya kumilos ang lalaking nagtitinda na isang stroke patient. Pagtalikod ng tindero, tila may tinuntungan ng lalaki at pagkatapos, ipinasok ang katawan sa maliit na butas ng sari-sari store. Saka tinangay ang isang maliit na timba. Agad siyang umalis. Ayon sa anak na nagtitinda at may-ari ng sari-sari store, laman ng timba ang kita ng kanilang tindahan na nasa 2,000 piso. Dahil nga po bumabagyo, wala pong deliver ng yelo, yung cooler po namin nasa labas. So, ang nangyari po noon is nagpanggap lang po siya na bumibili po. Katalikod po ng papa ko. Dinakwang na po niya agad yung pinaglalagyan po namin ng pera. Dumulog sila sa Barangay Tambo para ipablatter ang nangyaring pagnanakaw. Dahil sa CCTV footage, natukoy nila ang pagkakakilanlan ng suspect na nakatira sa parehong barangay. Bali nung araw na yun ay may nagpa-blatter nga na nanakawan sila. Pinakita yung CCTV sa akin na nanakawan siya ng bata doon sa tindahan. So pumunta doon yung ating mga tanod ng first ship para mapuntahan doon sa bahay. Ang alam ko, hindi yun nakita doon sa bahay kasi nagtatago. Nakipag-ugnayan ng mga biktima sa pamilya ng suspect. Hindi na raw sila magsasampa ng kaso pero may pakiusap daw sila sa kaanak ng suspect. Bali, nakausap namin yung magulang kasi ang sabi, kung kakasuhan, tinanong namin yung ninakawan kung kakasuhan pa, hindi na daw sila magkakaso pero kailangan iparehab yung bata kasi siguro nalulong sa illegal drugs. No? Nakausap namin yung magulang, ipaparehab daw nila yung kapatid ang nakausap, paparehab nila. Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras. Abiso po sa mga motorista, posibleng tumaas muli ang presyo ng langis sa susunod na linggo.
Ayon sa oil industry source, hanggang 2 piso at 25 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel, habang piso at 50 sentimo naman ang sa gasolina. Posible pa itong magbago dahil po sa base pa lang sa 4 na araw na trading. Ang nakikitang pagtaas sa presyo ng langis ay dahil sa inaasahang pagtagal pa ng krisis ngayong wala pa ring kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Happy Friday, chikahan ng mga kapuso! Bilang magulang, fulfilling na nakitang maayos na lumalaki ang mga anak. Ganyan ang feels ni Jeneline Mercado, lalo't kaka-18th birthday lang ng kanyang panganay. Ramdam nga raw yan sa kanyang album. Makichika kay Nelson Canlas. Time flies so fast para kay Jeneline Mercado. Parang kailan lang daw kasi ay bata pa ang kanyang panganay na si Alex Jazz. And recently, nag-celebrate na ang kanyang anak ng 18th birthday. Simple lunch lang sa favorite restaurant ni Kuya Jazz. Tapos naglimipat kami para dun sa favorite dessert place naman ni Kuya Jazz. Yung ganun. Sobrang saya na niya. Yung ganun. Simpleng-simple lang. Pero happy si Jen dahil nakikita niyang maganda ang paglaki ng kanyang 3 anak. Natututunan daw nila ng kanyang asawang si Dennis Trillo ang kahalagahan ng simple joys. Si Jazz, forever ko yung baby. Talagang ano siya, very sweet. Hindi siya nagbabago eh. Ganun pa rin siya. Kung ano yung maliit na Jazz na kilala ko, ngayon ganun pa rin. Napakalambing. Malaki lang talaga, pero napakalambing pa rin. Napakabait na bata. Na-miss daw ni Jen ang paggawa ng music. At sa kanyang newly launched album, na-express niya through her songs ang iba't ibang feels ng love. As she matures as a wife and mother, ibang level na raw ang kilig na nararamdaman niya ngayon. Nakakakilig din, syempre, kuya, na makita mong lumalaki yung mga anak mo ng, diba, very smart, mababait na bata, God-fearing, marespeto. Nakakakilig din kahit na syempre matagal na kaming magkasama ni Dennis, araw-araw pa rin niya akong pinapakilig. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Timbog ang lalaking ng biktima umano sa pangakong magandang trabaho abroad at investment. Para maging kapani-paniwala, meron mang binigay na cheque pero peke naman pala. Nakatutok si Oscar Roida. Exclusive. Pagkatanggap ng marked money, agad inaresto ng mga tauhan ng QCPD ang 33 anyos sa suspect. Bunsod ito ng panluloko umano sa negosyanteng si Mai, di niya tunay na pangalan, na pinangakuan umano ng suspect ng magandang trabaho sa Singapore. Naudyok din ako sa kanya kasi ang laki sahod din na offer niya sa amin na 170 daw isang buwan. Pinabayad niya po ako din sa mga espas, mga medical, saka mga ibang documents na kakailanganin papuntang abroad. Maayos naman daw yung suspect nung una, hanggang sa alukin na raw siya nito ng kung ano-anong investments. Habang inaantay daw yung pag-alis namin papuntang ibang bansa, yung maging manager namin sa ibang bansa, meron daw siyang binibentang 3 unit na condominium. Para habang inaantay natin pag-alis natin, kikita muna tayo. Mga magkano ang nailabas mo, naibigay mo sa kanya? Mga mahigit 1 million po. At parang mabilis nga raw nagbunga ang lahat. Nang makalipas lang ng ilang araw, nag-intrega na ito sa kanya ng mga checking nagkakahalaga ng 90 million pesos. Yun nga lang. Pina-verify ko sa bangko, peke po siya. Dito na raw nagsumbong sa mga pulis si Mai kung kaya't mabilis na naikasa ang entrapment operation kung saan nadakip ang suspect. Yung mabilisan na pangako, yun, medyo red flag yun. Tapos yung sasabihin ay sila nang bahala sa lahat, magbibigay ka lang ng kaukulang halaga. Hindi rin na tama yun. Kakasuhan po namin sila ng estafa at saka 2 counts of falsification of commercial document. Depensa ng suspect, maging siya daw ay naloko lang. Di daw niya alam na peke ang mga cheque. Actually, hindi ko rin po alam, sir. Sa Chinese po galing yun, sir. Sa buhay po, minsan po talaga nagkakaroon po ng mga maling desisyon po sa buhay.
na sa huli na po natin napagsisihan. And ayun, wala na lang po ako ibang inisip po ngayon kundi humingi po ng tawad at humingi po ng tawad sa Diyos. Pero desidido ang biktima sa pagsasampa ng kaso. Pagbabayaran niya po yung ginawa niya sa akin. Kasi naubusan na po ako dahil sa kanya. Kasi umasa po ako sa pangako niya. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Biyaheng Tanay Rizal ang ilang kapuso ngayong long weekend para sulitin ang magandang panahon. Pero hindi lang mga camper ang sumadya roon, kundi pati mga rider at siklista. Nakatutok live si JP Soriano. JP. At Vicky, mga kapuso, sa wakas natuloy na rin po ang ilang linggo at ilang araw na kanseladong plano at lakad at pagkakamping ng ilan nating mga kababayan, at narito po sila ngayon dahil maganda ang panahon sa isang camping site sa Tanay Rizal. Nagka-camping o kadi kaya nagga-glamping gaya sa akin likuran, may mga dekorasyon pang ilaw. Tamang-tama nga, Vicky, gaya ng iyong nabanggit, long weekend, Friday, holiday. Abala sa pag-iihaw ng kanyang special barbecue si Ivan dito sa kanyang maliit na cafe at eatery sa isang bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal ngayong Friday holiday. Balik na ulit sa pagkain at paghigop ng kape ang mga suki niyang rider na ilang araw ring nawala dahil sa sama ng panahon. Halos wala nang umakyat, tsaka yung pagbaba sa Manila, ang mga riders, sana po gumanda na yung panahon, uminit na ulit. Ang grupo ng mga rider na ito, matapos magkape ay itinuloy ang pagpanik sa Tanay. Okay naman po, mainit na yung kalsada. Makakapag-rides na. Ngayon lang po kami nakakapag-rides ulit po. Day off po ngayon, holiday! Ang mainit na kalsada, sinamantala ng ilang mga nagmomotor para gawing tila racetrack na naman ang highway. Ipinagbabawal ang pagkakarera at pag-i-exhibition dahil tako peligro. Pero dito sa Marilaki Highway, halos idikit na sa kalsada ng ilang rider ang kanilang sarili. Wala kaming nakitang pulis pero ilang beses nang ipinaalala ng mga otoridad sa mga rider na mag-ingat at sumunod sa batas trapiko. Pero hindi lang motorcycle riders at nagbibisikleta ang back to Rizal ngayong Friday holiday. Dahil maganda ng panahon, tuloy ang camping para sa magkakaanak at magbabarkada dito sa isang camping site sa Tanay Rizal. Ang pamilya Desena last weekend pa dapat nakaschedule mag-camping. Malakas pa ang ulan. So muna kami, palipas muna kami ng araw kasi nga malakas ang bad weather. Sana magtuloy-tuloy, sana wag na umulan. Sumilit man ang araw, napakalakas at malamig ang hangin dito sa campsite. Ang magbabarkadang ito nahirapang magtayo ng tent dahil sa lakas ng hangin. Ang magkakaibigang teachers na ito mula Rodriguez Rizal, itinuturing na blessing ang pagkakataong makapag-camping. Especially in Montalban kasi isa po kami sa nasalanta talaga. So, nung nagkaroon ng magandang panahon, so as a teacher po, so gusto naming huminga kasi pagbalik namin, marami po kaming trabaho ulit para po maturuan ng magandang asal ang aming mga estudyante. Nako, Vicky, nagkamali ata ako ng dalang jacket. Medyo manipis. Walang halong biro na. Parang Baguio po yung weather dito. Nasa 24 to 25 degrees. Tama-tama po ang ngayong gabi. Napakasarap patulog dito. Pero syempre ang hiling po ng mga magka-camping ngayong gabi, sana po wag umulan at maganda ang panahon sa kanilang pag-uwi. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maghanap ka na lang ng kayakap, JP. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mga kapuso, sulitin na ang magandang panahon ngayong long weekend dahil posibleng maging maulan na naman sa susunod na linggo. May 3 sama ng panahong binabantayan sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Isa na ang bagyong may international name na Saudel, na huling namataan mahigit 2,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, inaasahang papasok yan sa PAR bandang Lunes. Pag nangyari yan, papangalanan nitong bagyong Obet. Hindi ito inaasahang lalapit sa kalupaan pero hahatakin ito ang habagat na muling magpapaulan. Bukod sa bagyong Saudel, may minomonitor ding 2 low pressure area. Ang isa ay dating bagyong Neneng na nasa hilagang bahagi na ng bansa, habang ang isa naman nasa silangan ng Mindanao. Hindi ito inaasahang magiging bagyo. Samantala, bahagyang humina ang habagat kaya
umaliwalas po ang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Pero kahit tumina yan, may tsansa pa rin ng pag-ulan lalo na sa Hilaga Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa pero posibleng umulan sa mga probinsya ng Zambales at Bataan. Pagsapit ng tanghali hanggang hapon, asahang uulanin ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Gayun din sa gitnang bahagi ng Mindanao. Halos ganyan din ang panahon sa linggo pero posibleng mag-umpisa ng mas maaga ang pag-ulan lalo na sa western section ng Luzon. Mas maraming lugar ang uulanin sa hapon at gabi sa buong bansa. Kaya mag-ingat po sa banta ng flash flood at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, inaasahang maaliwalas ang panahon bukas araw ng Sabado. Pero sa linggo, posible po ang mahina hanggang katamtamang ulan kaya planuhing maigi ang lakad. Sa Parañaque, huli ang 3 dayuhan at 14 na Pinoy na sangkot umano sa iba't ibang online scam. May mga nagpapanggap na taga Federal Bureau of Investigation o FBI, habang ang ilan, mga lalaking nagpapanggap na babae para naman sa love scam. Nakatutok si Oscar Oida. Walang inaksayang sandali ang mga operatiba ng NBI Special Action Unit nang pasukin nila ang bahay na ito sa isang pribadong subdivision sa Parañaque nitong Lunes ng gabi. Ang 5 tao na nasa loob, nagulat na lang at di na nakaporma. Kabilang isang Taiwanese national, isang Malaysian national at 3 Pinoy. Dawit umano sila sa online scamming na ang modus magpanggap ng mga tauhan ng FBI na nagsasagawa ng investigasyon sa US financial institutions. Parang may mga kaso halimbawa na aayusin or mga PBORs na related sa FBI, sa DOJ ng Department of Justice ng US. So doon natin siya na-set up. Nasamsam sa bahay ang mga laptop, cellphone, computer, routers, peking FBI badges, jackets at shirts at mga peking dokumento na gamit umano ng grupo sa kanilang operasyon. Naharap ang mga suspect sa mga reklamong usurpation of authority at computer-related forgery sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Habang nagaganap ang nasabing operasyon, isa pang bahay ang pinasok din ng mga tauhan ng NBI sa kalapit na bahay sa lugar. Dito aabot naman sa 12 tao ang naaresto, kabilang isang Malaysian national at 11 Pinoy. Ang modus naman daw ng mga ito, magpanggap ng mga babae sa social media para makuha ang buong pangalan, birthday, address, ID details at mobile number ng mga biktima. Ang mga nakalap na datos ay gagamitin umano sa love scams, financial fraud, pananakot at extortion. Naharap sila sa mga reklamong computer-related forgery at unauthorized processing of personal information sa ilalim ng cybercrime at data privacy laws. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Nagsagawa ng simpleng misa ang pamilya at mga taga-suporta ni dating Senador Ninoy Aquino bilang paggunita po yan sa kanyang 43rd death anniversary. At nakatutok si Bernadette Reyes. Payak pero makabuluhan ang paggunita sa 43rd anniversary ng pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino. Sa isang simpleng misa, ginunita ng pamilya at mga supporters ni Ninoy ang kanyang alaala. Naroon ang kanyang mga anak na sina Balsi Aquino Cruz, Viel Aquino D at apo na si Kiko Aquino D. I hope nobody forgets the sacrifice and what happened during martial law. Huwag natin kakalimutan. 43 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw si dating Senador Ninoy Aquino. Pero mensahe pa rin ng pag-asa ang nais na ipaabot ng kanyang pamilya. Paski naghihirap tayo ngayon, sana lahat tayo huwag mawala ng pag-asa. Hindi nakadalo si Chris Aquino pero naroon ang kanyang anak na si Bimbi. Hindi pa siya napapanganak noong mamatay ang kanyang lolo. Pero panawagan niya, mahalagang makilala ang papel ni Ninoy sa kasaysayan. Research. There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person. Just research and trust reliable sources. Isa si Ninoy Aquino sa mga kritiko ng rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ikinulong siya nang ideklara ang martial law noong 1972 pero pinayagang pumunta sa Amerika noong 1980 para magpagamot matapos atakihin sa puso. Matapos ang ilang taong self-exile, bumalik siya sa Pilipinas noong 1983. Pero pagkalabas ng eroplano, binaril siya sa ulo habang ine-eskorta ng mga tauhan ng Aviation Security Command.
Sa NAIA kung saan pinaslang si Ninoy, nagkaroon din ng simpleng programa. May mga inialing na bulaklak sa marker ni Ninoy na inilipat sa arrival area ng Terminal 1. Sa mensahe naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niyang sa paggunita kay Ninoy, pinapaalala sa atin ang katapangan ng mga Pilipino na manindigan para sa kanilang paniniwala. Tinukoy ng Pangulo ang mga bagong hamon sa ating demokrasya, ang disinformation, pagkakahati, kawalan ng tiwala at kawalan ng pakialam. Ang legasiya daw ni Ninoy nagbibigay lakas sa atin na harapin ang mga hamong ito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na lamang paghahanda sa kalamidad ang sinasanay sa isang paaralan sa Zamboanga City, kundi pati ang mga dapat gawin sakaling magkaroon ng pag-atake o paumaril. May pinaplano ring dagdag seguridad ang lokal na pamahalaan sa mga paaralan. Nakatutok live, John Consulta. John! Emil, nagsagawa nga ng simulation exercise ang PNP at Zamboanga LGU dito nga sa isang pampublikong eskwelahan. 3 araw matapos maganap ang malagim na pamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Bahagi ito ng simulation exercise sa Tamaga Elementary School sa Zamboanga City kanina. Ang klase biglang naantala. Dumapa ang mga estudyante, nilak ang pinto ng classroom at pinatay ang ilaw. Sa gate ng paaralan, kunwaring binaril ang gwardya ng 2 shooter na pumasok sa campus. Dumating kalaunan ang mga pulis at SWAT. Sa classroom, lumapit sa pader ang mga estudyante para di makita ng shooter. Maya-maya, nasukol ng SWAT ang 2 armadong lalaki. Inilikas naman sa mas ligtas na covered court ang mga mag-aaral. Agad ding nirespondihan ng medic ang kunwari na sugatang gwardya. Simulation exercise yan sakaling kailanganing tugunan ang isang school shooting. May nakita tayong mga konting lapses na dapat improve o dapat may citadel. And may one common alarm na tayo within classroom. Ngayon walang fire alarm yung classroom eh. Yung fire alarm nasa main area lang po. So these are the things that we're going to improve. Importante sa mga bata at sa mga teachers and so with the parents. They are guided what to do. This is a very great help to everybody, especially to me as the principal. Ayon sa Zamboanga LGU, plano nilang lagyan ng mga bakal na pinto ang mga classroom para hindi mabuksan basta-basta mula sa labas. Pagdidiin ng LGU, malaki ang papel na gagampanan ng mga magulang para maiwasang maulit ang nangyaring karahasan sa Ateneo de Zamboanga na nauwi sa pagkamatay ng 2 estudyante. Monitor mo pa rin yung bata, yung anak mo. Kasi hindi mo alam anong pwede mangyari. So you have to check kung yung armas mo ba, nakakandado ba yan, di ba? Nasa loob ng baul ba yan? You should see to it that is inside the locker. You have to talk to your children. Anak, may problema ka ba sa school? Huwag kang matakot sa akin. Bilang tatay mo at nanay mo, nandito ako makikinig. May pakiusap din ang Zamboanga LGU sa Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay sa mga sensitibong content sa internet. Dapat yung mga pumapasok na data sa Pilipinas, pag-aaralan natin before we can share it out. Kung nakikita natin yung mga data mali-mali at that can cause harm to the students, i-shutdown natin to, di ba? Emil, patuloy naman ang pagpupulong ng mga membro ng SITG ng Police Regional Office 9 sa pagpoproseso ng mga bagong ebidensya dumarating kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Yan muna narito sa Zamboanga City. Balik si Emil. Maraming salamat, John Consulta. Mabilis na chicken tayo para updated sa showbiz happenings. If she ain't in LA, she's in Toronto. Feeling like a local ang atake ni Shubi Estrada sa ilang snaps niya sa Canada. Nandoon si Shubi para sa Taste of Manila event. In Japan naman, ang isa pang ex-housemate na si Josh Ford. Slay na slay ni Josh ang kanyang look habang nagpa-photoshoot. Pretty in pink ang besties na sina Ashley Ortega at Roxy Smith. Blooming ang dalawa in their fits along the beach. Flood control project na hindi substandard.
Yan ang panaghoy ng mga taga-Kalumpit, Bulacan dahil sa problemang baha na matagal na nilang iniinda. Pati mga evacuation center, kailangan pang bangkain para maabot. Kamustahin natin ang kanilang sitwasyon sa pagtutok live ni Rafi Tima. Rafi? Mel, kung meron mang bahagi na ng buhay, ang baha ay mga taga rito na siguro sa may Sulaw, Kalumpit, Bulacan ang mga ito. Mula pa nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991 ay kalbaryo na nila ang baha at taon-taon daw ay lalo pa itong lumalala. Kita sa drone video na ito ang dalawang kulay ng tubig dito sa barangay May Sulaw. Ang tubig sa isang bahagi ng barangay itim na dahil sa tagal na hindi bumababa ang baha. Ang isang bahagi naman kulay tsokolate dahil sa bahang galing sa umapaw na ilog. Ayon sa kapitan ng barangay, sa tagal na nilang binabaha ngayong taon ang isa sa pinakamalala. Sa mga pagbahang mga nakalipas, ito yung grabe talagang halos kulang isang taon na kami nakalublob sa baha. May trauma yung mga tao rito? Trauma po. May mga plano naman daw na engineering intervention tulad ng panibagong dike at pagpapataas sa mga riprap para hindi umapaw ang Pampanga River. Kung matuloy man, may isa lang daw silang kahilingan. Gawin na siguro yun talagang dapat, yung hindi na yung sinasabing substandard o ano pa man yun, basta ilagay na nila sa standard talaga. Kasi kawawa naman kaming lalo tigit yung mga walang itaas na kung saan nakikitira-tira na lang sa mga kamag-anak. Si Nanay Filipina, aakalain mong nasa isang resort. Ang view kasi mula sa bahay ng anak kung saan siya lumikas, mistulang dagat sa lawak ng baha. Pero dahil pinataas ang bahay, mistula na itong isla dahil napapaligiran ito ng tubig. Pero kahit mahirap ang sitwasyon at nagluluksa pa sa pagpano ng asawa noong nakarang taon, iba ang kanyang pananaw. Ang naiisip ko lang, ay magpasalamat ako sa Panginoon dahil nakalitaw pa kami. May tubig man, meron pang nakalitaw na napupuntahan, di ba? Pero ang mga lumikas sa evacuation center ng barangay, ligtas nga pero hindi naman makalabas. Kailangan na kasi magbangka para marating ang evacuation center. Ito ngayon ang pangunahing mode of transportation dito sa may barangay May Sulaw, bangka. Pero itong mga bangkero ay hindi lang basta-basta dahil kailangan sanay din sila dahil may current itong bahang ito dahil galing yung tubig dito sa may ilog. Dahil kung hindi magaling itong mga bangkero ay pwede pang magkaroon ng disgrasya kapag lumakas itong agos ng tubig. Inabutan namin dito si Nanay Milagros. Hirap na siyang makakita at makarinig matapos maaksidente. Bunsod na rin ang hindi mawawala-walang baha sa kanilang lugar. Umpisa po ito, nahulog po ako sa hagdan. Tumama ang ulo ko sa Kaya naapektuhan po yung mata ko at saka ulo. Tapos tumanga pa ako. Ang kasama niya sa evacuation center na si Glidel, agad din daw lumikas, alang-alang sa mga maliliit pang anak. Yung baka pumalunod yung mga bata, yung di po namin makita. Ayon sa Bulacan MDRRMO, 11 munisipalidad sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. 8,000 evacuees pa rin ang nasa 87 evacuation centers. May isang 17 taong gulang na dalagita naman ang namatay. Hindi kalawin mo na rito matapos sa mga kuryente. Nadulas daw kasi siya at napakapit sa isang live wire at napati dito at nahulog siya sa tubig at doon nga siya na kuryente. Kanina ay nag-ikot yung kapitan ng barangay dito para i-inspect yung mga mabababang kontador at yung mga wire na pwedeng makadisgrasya. Yan ang latest mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. May bagong kachikahan in town. Magsasama sina Ashley Rivera, Baus Rufo at si DJ Jaiho sa pinakabagong GTV talk show na Kalurks. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Kung mahilig ka sa mga trending na issue, pinag-uusapang balita at showbiz happenings, sagot ka na ng newest GTV talk show na Kalurks, ang bagong tambayan ng mga certified marites at lurkers tuwing linggo. At ang bago nating mga kachismisan, si OG Viral Queen, Ashley Rivera, showbiz insider, host and radio personality, DJ Jaiho,
at si UH hostmate and the People Have Spoken celebrity and unfiltered podcaster Baus Rufo. Ang Ka-Lurks, magiging bagong Sunday, chikahan, chismisan. Pag-uusapan natin lahat ng mga nag-trend sa social media, sa politics, sa lahat ng pwede nating, sa showbiz happenings of course. Si Kapusong Baus, excited na pero may halong kaba dahil live ang show. Hihimayin po natin ang mga naging kwento of the past week, 'di ba? So kami ay magbibigay ng iba't ibang anggulo, dimension, nuance. Nuance? 'Di ba? Abangan niyo po 'yan. At ang pinaka nakakauga sa lahat, live siya. So kailangan alam ko ang sasabihin ko. Ang first time na pagsasama ng tatlo, it's giving fresh chemistry and high energy. Nakakatuwa kasi syempre different perspective ng bawat isa sa amin at different personalities din. So I'm super duper excited dahil for sure tayong lahat ng mga marites, mga lurkers out there. Mayroon din ditong mga blind item na hindi lang nakasentro sa showbiz. I'm sure excited sila sa mga pa-blind items namin. Nako, yan na nga ba? Excited sila. Hindi lang itong mga artista ha, lahat ng mga sikat na personalidad sa mundo ng social media, even politics, kayang-kaya na ni Baus yan. Ang mga bagay na talagang napaisip tayo, natawa tayo, medyo nagalit tayo, yan po ang aming uusisain tuwing linggo. Uusisain. Wow, walang safe dito. Diba? Sa Ka-Lurks, lahat kayo pwede maging suspect. Suspect. Mali! Makika-lurker na sa Ka-Lurks simula September 13 sa GTV. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sinusulit ng mga umakyat sa City of Pines ang magandang panahon ngayong long weekend. Bukas na ang lahat ng tourist site doon, pero sa mga aakyat pa lang, may mga kalsadang hindi pa rin madaraanan. Mula po sa Baguio, nakatutok live si EJ Gomez. EJ! Vicky, nag-inspeksyon ng DPWH sa iba pang insidente ng landslide sa ilang lugar sa Benguet ngayong araw. Pinabibilis ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura. Di naman alintana ng mga bakasyonista ang traffic at pag-uulan dito sa City of Pines. Wala raw yan sa goal nila na ma-feel ang malamig na Baguio weather ngayong long weekend. Ngayong hindi na tuloy-tuloy ang malakas na ulan, mas tanaw na ang bakas ng pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat sa ilang bahagi ng Benguet. Sa La Trinidad, gumuho ang lupa ng kalsadang ito sa barangay Beckel. Nasira at hindi madaanan ng mga motorista ang kalsadang nagdurugtong sa Benguet at Nueva Vizcaya. Binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon kaninang umaga, kasama si Benguet Governor Dr. Melchor Daguines de Clas at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Hindi raw matibay ang slope protection at ordinaryong riprap lang ang inilagay sa kalsada ayon sa kalihim. Dati yung slope protection ito talagang bato-bato lang. So ngayon talagang gagamit na tayo ng talagang matibay na slope protection. Double crib wall, talagang matibay na to. Aabutin daw ng 10 buwan bago maayos at muling madaanan ang nasirang kalsada. As of now, ang running total ng damage and kailangan i-repair is already above 3 billion pesos. Ngayong sumisilip na ang araw sa City of Pines, sinusulit ng mga bakasyonista ang pamamasyal. Perfect daw ang ganitong weather na kahit may araw ay talagang malamig pa rin ang hangin. Ang magkasintahang sina Benedictine at Pearl bumiyahe pa mula Taguig at Cavite. Special daw ang pagbisita nila sa Baguio ngayong long weekend. Dito po yung place na sinagot niyo po ako. So actually mag-anniversary po kami this Sunday. So ayun po, kaya hanggang Sunday po kami. Celebrate po kami ng first anniversary po namin. Alauna ng hapon dito sa Burnham Park, ganito ang weather, wala namang pag-uulan. Kaya naman ang mga nagbabike, bata man o matanda, enjoy na enjoy. Ang mga bike kasi, may payong naman, panangga sa ulan. Si Kyla at kanyang mga kaibigan lumipad pa raw mula Davao. Nakaka-excite siya kasi first time namin dito and maganda siya na experience. Kaya po kami nagbagyo kasi mainit po sa Davao ngayon. So gusto namin ng malamig na hangin. Sa right part naman, perfect ang walking at jogging. Pwede rin isama ang inyong fur babies.
Actually, galing pa po kami ng Tagaytay. Tumawid kami ng Baguio. Marami po ditong view na hindi pa namin actually napupuntahan. Kasi malamig dito. Mainit kasi sa Iloilo eh. Dream destination ko din tong Baguio eh. Para sa marami, di raw buo ang Baguio experience kung hindi ka magna-night market dahil bukod sa maraming pagpipilian, swak sa budget dahil mura ang mga items. Naka 1,000 ako, pero ang dami ko na siya nabili. Meron ng shorts, may mga jacket pa, mga original, mga branded siya. Lahat ng ating mga tourist sites, tourist attractions, lahat ng parks natin ay bukas na. Nag-start na mapuno yung ating mga hotels, no? Because of this group check-ins or bookings. There's a unique charm with the rain and the fog here in Baguio City. Vicky, nandito ako ngayon sa kahabaan nitong Session Road at nakikita natin ito, traffic na sa kalsadang ito. Nandito kasi yung karamihan ng mga establishment, halo-halong kainan, bilihan at maraming bakasyonista dito dahil katabi lang nito yung Harrison Road. Maya-maya 8:30 around 9 p.m. bukas na sa mga turista at iba pang mga dayo yung night market. At ang temperatura dito sa Baguio City naglalaro sa 18 to 19 degrees Celsius kaya naman malamig talaga. At yan ang latest mula rito sa City of Pines. Vicky? Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. Talaga namang birthdays are always best celebrated with family and loved ones. One for the books and travel abroad ng Dante Squad dahil nakabonding ni Marin Rivera at Dingdong Dantes ang kanilang dalawang anak. Ang kanilang ganap sa LA, ichichika ni Nelson Canlas. Sinulit ng Dante Squad ang celebration ng birth month ni Marian Rivera at Dingdong Dantes sa kanilang 2-week vacation sa Los Angeles, California. Napagbigyan daw ng dongyan ang hiling ng kanilang mga anak na sina Zia at Sixto sa mga gusto nilang puntahan sa bonding nila in the US. Finally, nagkaroon ng at least kahit papantong time yung asawa ko dahil napaka-busy talaga ni Dong. May Family Feud, may Master Cutter. Sobrang nag-enjoy sila. Hindi talaga matatawaran yung pagkakataon kapag magkakasama kaming apat at nakikita mo talaga yung dalawa na sobrang, alam mo yun, na ina-appreciate nila na nandun kaming dalawa para sa kanila. Parang sinulit namin mula dulo hanggang dulo, ganon. As in talagang... So paguran to? Oo, super enjoy talaga. As in... Hindi matatawarang saya ang nararamdaman ni Marian sa tuwing kompleto sila ng kanyang pamilya. May birthday wish pa ba siya at this point in her life? Birthday wish? Ang dami kong wish. Dati palagi ko sinasabi, okay lang kahit anong wish. Ngayon, ang dami kong wish pero siguro mas nag-focus ako sa wish ko para sa pamilya ko. Back to reality and back to work na si Yan. Pagtutuunan daw niya ng focus ngayon ang mga inaabangang projects niya for 2026. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Umakyat na po sa 50 ang bilang ng mga naka-admit sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Dumarami rin ang mga tinamaan ng sakit sa National Kidney and Transplant Institute na ngayon ay nasa 19 na. Nakatutok si Mariz Umali. Kinailangang sumailalim sa peritoneal dialysis ng 26 anyos na si Hartling matapos magka-leptospirosis. Hindi niya naiwasang lumusong sa baha dahil sa trabaho. Maglagnat, magsusuka, hindi ko kayang pumunta pa sa ospital. Ang 71-year-old na si Tatay Mario hindi lumusong sa baha pero nagka-leptospirosis pa rin. Hinala ng mga doktor, nagkaroon pa rin siya ng sakit dahil rat-infested ang kanyang tinutuluyan. Tinutulugan ko bago lipat kasi ko rin. Marami. Bodega kasi dati Lagay ko nandun yung mga daga. Hindi naman po ako nakalusong sa bahay. Marami ako sugat Sa maalala ko, mayroon pala ako ingrown. Dito sa National Kidney and Transplant Institute, nasa 19 ang leptospirosis cases. Kabilang ang 3 nadagdag sa nakalipas lang na 24 oras. Mula June 1, umabot na sa 5 ang nasawi sa NKTI. Pinakahuli ang isang nadagdag as of 4 p.m. na humantong daw sa pulmonary hemorrhage.
karamihan late kasi. So, dapat marirecognize din ng mga tao kung paano ba ang simptomas. Pag na-expose ka, pakiramdaman mo na sarili mo. If you feel unwell, meron kang lagnat, sumakit yung muscle, sumakit yung joints mo. Kasi malala na pag nanilaw ka na. Malala na yon. Pag umihi ka ng medyo iba na ang kulay, o kaya hindi ka umiihi, medyo malala na yon. Yun yung mga napupunta sa amin na severe cases na. Ang 42 anyos sa si Reynalyn kailangan ng hemodialysis matapos magka-leptospirosis. May sugat siya nang lumusong sa baha ng 1 linggo. Nilalagnat na po ako, tapos mabigat yung pakiramdam ko na parang ayaw ko nang bumangon. Bakit po hindi kayo pumunta agad sa ospital? Ang isip ko lang ng trangkaso lang, baka dahil lang sa ulan. Dito sa San Lazaro Hospital, umabot na sa 50 ang bilang ng admitted cases ng leptospirosis. 24 ang nadagdag sa nakalipas na 24 oras. Alarming na sa amin ang 100% increase kasi hindi pa natin nakikita ang peak ng leptospirosis surge. Usually, ang leptospirosis may incubation period from 2 days to 30 days. 2 naitatalang nasawi dahil sa leptospirosis sa ospital. Paulit-ulit na paalala ng mga doktor, huwag na pong lumusong sa baha hanggat maaari. Sakali namang hindi maiwasan, agad na kumonsulta sa doktor o magpadala agad sa ospital kahit na simpleng sintomas lang ang maramdaman. Ang leptospirosis kasi is a bacteria na kayang lunasan ng pag-inom ng antibiotic. Ayaw namin na pumunta sila sa ospital na severe na. Ang severe leptospirosis, inaatake ang mga vital organs ng katawan. Pag mild ang leptospirosis, lagnat, pananakit ng katawan at pamumula ng mata ang karaniwang sintomas. Pag malubha na, ang mga senyales ay pagdahak ng dugo, paninilaw ng mata at pagkonti ng ihi. Pwede ring maagapan ng gamot gaya ng doxycycline na kailangang ireseta ng doktor. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Inilahad ng prosecutors ng International Criminal Court na hawak nila ang mahigit 2,000 piraso ng ebidensya na maituturing na incriminating sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, ang mga ebidensyang yan maaaring magpatunay daw na guilty si Duterte. Kabilang yan sa halos 7,000 ebidensyang isinumite ng prosecution at itinurn over sa depensa bago ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Kasama rin diyan ang 57 ebidensya na tinukoy naman bilang potentially exonerating. May isinama rin silang mga ebidensya tungkol sa Davao Death Squad at barangay clearance operations noong panahon ng drug war. Iniingan pa namin ng pahayag ang kampo ni Duterte tungkol dito. Naitala ang pinakamababang poverty rate sa bansa nitong 2025 ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepEd. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, sa kauna-unahang pagkakataon, bumaba sa single digit na 9.7% ang poverty incidence sa bansa. Katumbas yan ng mahigit 6 na milyong Pilipinong naiangat mula sa kahirapan mula noong 2023 hanggang 2025. Dahil dyan, naabot ang target sa ilalim ng Philippine Development Plan ng mas maaga ng 3 taon. Pero ayon sa DepEd, dahil sa kasalukuyang kondisyon ng ekonomiya ngayong taon, posibleng bumagal ang poverty reduction sa bansa, kaya prioridad ng administrasyon na siguraduhin hindi pumalik sa kahirapan ang mga naiangat na. Ang aming panatang serbisyong totoo, tuloy-tuloy at di mapapatid anuman ang panahon. Bagyo man o habagat, handang sumuong sa baha ang mga reporters ng GMA News para tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng update sa publiko. Tila na-inspire nga ang isang netizen sa San Fernando, Pampanga. Ito ang kanyang live report. Maxine! Good morning, Pilipinas! Nandito tayo ngayon live sa Barangay Lourdes, City of San Fernando, Pampanga. Saan makikita nyo ang likod ko ay sobrang baha na. Hindi nga natin alam kung baha pa ba to o bagong branch ng Manila Bay. Sumuong sa baha at talaga namang postura ala reporter si Maxine Manabat habang nagbibigay ng latest sa kanilang lugar at barangay.
Pero Maxine, teka muna, ano pa bang ganap dyan sa lugar nyo? Yes, Mel, start na ako. Pag naman kita jowa, nangingi ka ng update. Yes, Mel, pauwi na ako, Mel. Baha nga ni. Mapapanood mo naman to. Ako po, si Maxine Manabat. Nag-uulat at naghihintay ng jet ski pauwi. Baha nga ni, sabi ni Maxine, pero hindi ang kanyang confidence. Salamat sa update at ingat kayo dyan, Maxine. Kung ano na lumalabas dahil sa baha, no? Tingnan mo yun. Walang waiter. Mamimimuhan nyo. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.